Qualified ka kaya sa Rural Community Immigration Class o ang RCIC? Interesado ka bang tumira sa isang rural community sa Canada? Ito po ay isang PR pathway sa mga provinces ng Ontario, Manitoba, Saskatchewan, Alberta at British Columbia. Tuklasin natin sino ang qualified to apply. Alamin po natin, kaya stay tuned guys. Don't forget to subscribe to my channel. Hello and welcome back! Si Ate Menchi po muli ito, and today another topic about Canada. At kung gusto nyo ang ganito mga paksa guys, please subscribe to my channel. Follow me sa aking Facebook page na Menchi's Philican Life. And you can also join and be a member of this channel. Salamat po sa ating mga supporters, sa ating mga channel members. Thank you kay Jesseline Ochoa, kay Jennifer Palanas, Erwan Villanueva, Crystal Snow, Thriving Mom Advisor, Johnson Pangilinan, kay Corazon Binene, kay G-View, Imelda Leal, Nani, Pecto H, kay Joy, Gabriel, Channel X, Marjorie Ramos, kay Marjo Jumento, Jen C, Neri Castro, Marciano, and Limpa. Salamat po sa inyong support sa aking channel. At ngayon, tuloy na tayo sa ating topic guys. Parang ito po ang trend ngayon sa Canada, PR pathway sa isang rural community. Sapagkat kailangan po ng labor force, kailangan po ng mga residente at immigrants sa mga rural places. Yun bang hindi masyadong sentro ng metropolis. Nandun sila sa medyo malayo-layong lugar. At ito po ang dati na RNIP, Rural and Northern Immigrant Program. This will open in 2025. Pero hindi binanggit guys yung eksaktong month or date na magbubukas ito. Pero dahil ito ay shifting from pilot to a permanent program, of course, it will open. Ang sabi po sa description, this is designed for foreign nationals who can establish themselves economically in a designated rural community in Canada. This is open for temporary foreign workers nasa loob man ng Canada or nasa labas ng Canada at saka mga international students within Canada. At ang gusto nyong malaman ay ano ba ang eligibility o ano yung criteria? Kayo ba ay qualified? Okay. Ang general requirements guys for the RCIC ay intend to reside in a rural community in Canada. Number 2, you have to maintain your valid temporary resident status throughout the application process if you are applying inside Canada. Work experience. Minimum duration po, at least 1 year or 1,560 hours of continuous and full-time work experience or equivalent kung part-time in the past 3 years. Yun po yung sinasabi natin sa Canada na ang gusto nila ay recent. Ang recent po ay last 3 years lang. So in the last 3 years, dapat meron kang at least 1 year na work continuous or kung part-time, bibilangin maka 1,560 hours ka ng part-time work, part-time job. Occupational duties. Work experience must align with the lead statement and substantial number of main duties described for the NOC occupation. Sa Canada po ay meron tayong tinatawag na NOC. NOC code. May number guys ang trabaho ninyo dito. Kung ikaw man ay farm worker, meron kang NOC code. Kung ikaw man ay machine operator, meron ka ding NOC code. Dapat yung nakasulat doon na duties, yun din yung trinatrabaho mo sa trabahong meron ka ngayon. Authorized work. Any Canadian work experience must have been gained while holding a valid resident status. Ayan. Kung ikaw ay foreign worker, dapat may work permit ka. Kung ikaw ay estudyante, meron kang study permit. Dapat hawak mo yun. Kung may PGWP ka, PGWP. Applicants must meet specific requirements for work experience within their NOC and category. Within the NOC's tier, training, ang ibig sabihin po ng tier ay TEER, Training, Education, Experience, and Responsibilities. One time, may nag-comment sa akin na viewer ko, sabi niya, baka daw ang ibig kong sabihin ay tier. No? It's not tier, it's tier.
Ano po? TEER. Yun po yun. Kung ikay nag-aral dito at you are an international graduate, exempted ka doon sa requirements ng work na binanggit natin earlier. Kung ikaw ay nagtapos dito ng iyong pag-aaral, ng degree or diploma or certificate or trade credential from a designated learning institution within 18 months of applying. Physical presence. Applicants for master's or doctor's program under 2 years in length must have studied full-time in the designated community. Uy, dapat dun sa designated community nag-aaral. For programs longer than 2 years, applicants must have spent at least 16 of the last 24 months in the community. Uy, paborable pala ito dun sa mga nandun mismo sa community. Take note of this, guys. Ilalagay ko po ang link sa ating description box para mabasa po ninyo itong mga bagay na ito at maunawaan nyo ng todo-todo. Offer of employment. Kailangan ay mayroong job offer. Applicants must secure a genuine job offer that meets this condition. Designated employer. The job offer must come from a designated employer. Meron po akong ibibigay sa inyo ng mga designated communities. At doon sa communities, meron din silang mga designated employers. Employment must be permanent, full-time, at non-seasonal. Community connection. At least 75% po ng work must be performed within the designated rural community. Yung tier, may tier matching po. The job must align with the applicant's work experience or education background. Yung kung kayo ay tier 0, ang experience ninyo dapat ay within tier 0 to 3. Yon, and so on. Nandiyan po sa screen, makikita ninyo guys yung mga sinasabi natin na tier matching. IELTS, CELPIP or Language Proficiency. Pwede po ang IELTS, CELPIP at ang Pearson Test of English. At dapat po ay hindi pa expired. 2 years po ang visa ng English test ninyo. Para sa tier 0 and 1, kung ang job niyo po ay tier 0 or 1, ang inyo dapat makukuha ay CLB 6. Para sa tier 2 and 3, dapat naman ay CLB 5 ang inyong makukuha. At kung tier 4 and 5, CLB 4 is good enough or higher. Educational requirements. Applicants must have a Canadian secondary or post-secondary credentials or obtain an ECA, Educational Credential Assessment, kung kayo ay nag-aral ay sa outside Canada, confirming the equivalency to the Canadian standard. So, ECA tayo guys. WES, World Education Services, IQAS, at iba pang mga allowed na institution para mag-check at mag-assess ng inyong education. Meron kayong kukunin na Certificate of Recommendation. Applicants must secure a valid Certificate of Recommendation mula sa inyong designated community's Economic Development Organization. Ayun. This certificate will confirm the applicant's job offer and community connection. Will remain valid for 6 months after issuance. At ngayon, bibigay ko sa inyo ang mga communities na nagpa-participate dito po sa RCIC. So, ito pong mga sumusunod, ito yung nasa pilot dati ng RNIP. And for sure, ito'y kasama rin. And there might be more. Hintayin natin ang dagdag pang informasyon. Ano po? Okay. North Bay, Ontario. Sudbury, Ontario. Timmins, Ontario. Sault Ste. Marie, Ontario. Thunder Bay, Ontario. Brandon, Manitoba. Altona, Rhineland, Manitoba. Moose Jaw, Saskatchewan. Claresholm, Alberta. Vernon, British Columbia. West Cloteny Trail, Castlegar, Roseland, and Nelson, British Columbia. Additionally, more communities are expected to participate in the new rural community-based immigration program. Ano ang mga hakbang na dapat gawin ng mga interesado na mag-apply? Ang RCIC po ay PR pathway. Ito'y expected na magsimula ng applications early 2025. Wala pang petsang binabanggit, wala pang buwan, pero early
2025. Mas mabuti nang alam nyo na ngayon pa guys, no? Para assess yourselves kung kayo ay qualified rito. So, most likely, yung mga nandito po sa mga binanggit kong lugar, ay kayo yung magiging priority na maka-apply dito. Ano ho? Here's how aspiring immigrants can prepare. Research nyo muna yung mga designated communities. Identify ninyo kung saan kayo pwede dito. Saan kayo malapit? Ano ang pwede ninyong occupation dyan? Yung occupation niyo ba ay fit dun sa community? Obtain the required credentials. Ensure that yung inyong educational, language, and work experience ay matching sa standard nitong programang ito. Engage with economic development organization doon sa lugar. At hingi kayo ng guidance sa organizations doon para sa inyong certificate of recommendation process kung paano ang pagkuha, sila ang nakakaalam. Mag-monitor kayo ng mga updates guys. Stay tuned palagi sa ating mga videos. Stay tuned sa iba't ibang mga balita sa immigration sa Canada na maaaring magbigay sa inyo ng mga impormasyon kung ano na ang mga kaganapan sa programang ito. Isang pwede niyong gawin guys ay mag-search kayo ng mga jobs sa mga communities na nabanggit. No? Everything is online. Search lang ninyo jobs at North Bay, Ontario, jobs at Moose Jaw. Kapag inilabas na ng IRCC ang programang ito, ay makikita rin natin doon kung paano kayo maghahanap ng trabaho sa mga communities na nabanggit. Ano po? At kung paano kayo makaka-apply sa mga trabaho sapagkat isang requirement po ay ang job offer. But it should be in a designated community and a designated employer. Kaya abangan ninyo ang paglabas ng programang ito sa website mismo ng IRCC or canada.ca. Since PR program ito guys, ang sistema dito, once na kayo ay natapos na sa inyong application in the community at saka pa lamang kayo makakapag-apply sa federal PR program. And then, PR na. Yun na guys, kung nagustuhan nyo ang ating topic ngayon, please consider subscribing sa Menchie's Philcan Life. You can follow me sa aking Facebook page na Menchie's Philcan Life. You can join and be a member of this channel. Thank you po, channel members. Thank you kay Jesseline Ochoa, kay Jennifer Palanas, Erwan Villanueva, Crystal Snow, Thriving Mom Advisor, Johnson Pangilinan, kay Corazon Binene, kay G-View, Imelda Leal, Nani, Pecto H, kay Joy, Gabriel, Channel X, Marjorie Ramos, kay Marjo Humento, Jen C, Neri Castro, Marciano, and Limpa. Salamat po sa inyong support sa aking channel. Hanggang sa susunod na video. And thank you very much sa inyong lahat, sa inyong panonood. Sa Ate Menchie po ito. Maraming salamat. Bye!